Thank you po at magandang gabi sa bawat isa. Ah, Nakakaba unlike nung last Thursday. Konti lang kami kaya parang nai-enjoy ko. Ngayon, ngayon parang kinakabahan ako. Medyo marami-rami at ah, ano ba gagawin ko ngayon? Anyway, diretso pa rin po tayo sa ating relationship talk. Nandito pa rin po tayo sa ating wedding ceremony origin series. The Covenant Feast Eating in the Presence of God. Again, sino na po mga ikinasal? Yeah. Mga ikinasal po, mga asawa. Yan. So, salamat. Yung mga hindi pa, yung mga ikakasal pa lang. Ayun. Yan. Salamat po. Nagbibigay alaala kasi sa akin to ng kung paano kami kinasal mag-asawa. Nung kami po ay ikinasal, dahil banquet to, Covenant Feast. Nung kami kinasal, nagplano po kami December 1991. Pagdating po ng September, dahil mahirap lang kami, hindi katulad ngayon parang kailangan mo ng 200,000, 300,000 para makasal. Noon, less than 10,000 lang, okay na. Buong barangay na kumakain. No? Nag-alaga po ako 30 pieces na 45 days na manok. Tapos pinatagal ko yun hanggang December nung kinasal kami. At yun po yung niluto nung ate ko, nung tatay niya. Tapos bumili lang ng ilang kilong karne ng baboy para hindi naman puro manok. Kasi baka mamaya pag alis ng mga guests namin, naglilibaran na lang. so, so, so mayroon din naman pong karne ng baboy. But anyway, ganun po yung aming ginawa. At nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil marami din naman napakain at wala naman nag-sharon nung mga time na yun. Kaya, kaya maayos. Kaya. So, last week, pinag-usapan natin yung tinatawag na the signs of the Holy Covenant. No? Yung paglakad sa aisle, yung candle, kung ano ang significant nun. Yung candle, ito yung dalawang maliit, it signifies of your life. And then yung isa ay it signifies the light of God na hindi namamatay. So kung mamamatay pa rin yung candle nyo, minsan nagkakaproblema yung mag-asawa, yung isa, pwede kayong kumuha pa rin ng light doon sa light ng Panginoon. And then yung Word of God, napaka-importante niyan sa buhay mag-asawa. Kasi sabi nga natin, Bible is the basic instruction before leaving earth or while you are living here on earth. Napaka maganda po yon sa mag-asawa kung pareho kayo nagdi-devotion, sabay kayo nagbabasa ng Biblia, nagdi-devotion kayo, tinitingnan nyo. Sabi nga ni Boss Kay kanina nagkakaroon din kayo ng system sa inyong pamilya. Nagkakaroon kayo ng build na sistema. So nagdi-devotion kayo, you share the Word of God. Kami mag-asawa, nag-sharing din kami. Nung bata-bata pa kami, while nag-share kami, nag-aaway din. Pero ngayon, hindi na. More on, nai-enjoy na kami. Kasi siguro pagka nagkakaedad na, 55 na kami parehas. 33 years na rin kaming kasal. Hindi pa rin kami nagkakasawaan. At looking forward pa rin, the best still yet to come. So, salamat sa Panginoon. Wedding, tandaan natin, wedding ordained by God. Before a community, before a government, wedding is there already. Sabi nga ni Pastor Ronald, napakaganda nung pagkakapangasawa ni Adan. Pinatulog siya ng Panginoon. Paggising niya, wala. May asawa na siya. Your wife is here.
Ngayon hindi, di ba? Pag mag-aasawa ka, stress dito, stress doon. Kasi isipin mo yung budget, iisipin mo yung guest, ilang guest, mga pagkain. So, ikakasal pa lang kayo, halimbawa nasa 25 years old kayo, pagdating ng wedding day, mukha na kayong 35. So, adjust ulit kayo, pabata ulit, pabata, pabata. So, tingnan natin yung verse, no? Dito sa John 2, 1 to 10. Ito yung first miracle na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Sabi diyan, on the third day, kinakabahan talaga ako, pasensya na kayo. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus, his disciples, had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." And they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." No? Ah, sabi nga kanina pag-uusapan natin, the covenant feast, eating in the presence of God. Ano ang sinisimbolo ng pagkain after ng kasal, celebration? Ano ba isinisimbolo nito sa atin in the light of God's word? In the light of our relationship to God sa ating wedding. Biblical wedding is a feast. It usually lasted for 1 week. Kaya nyo ba yun? Ang mga magpapakasal. Isang linggo yung papakainin, papainumin yung inyong guest, no? Siguro dun sa venue na inyong pagdadalan ay isang linggo yung inyong ano doon, pag-occupy nung place, no? Alam niyo ba yung klase, yung 5 klase yung 5 types of wedding? Church wedding, civil wedding, beach wedding, garden wedding. Ano yung isa? Destination wedding. Yung destination wedding, ito yung magpapakasal kayo sa lugar, halimbawa, kayong mag-asawa, magpapakasal kayo sa may Alaska, sponsoran niyo yung mga sponsor niyo. So kung 1 week kayo doon, no? Bahala na, ubusan to ng budget. No? Pero buti na lang sa atin ngayon, 1 day na lang ang wedding. No? So yung sa destination wedding, usually, yung parents lang, yung family lang, o immediate family lang ng bride and groom. Kasi syempre, mahal yon, no? Sa ibang bansa, ba sa Japan kayo, sa North Korea kayo. Sa South Korea kayo, naligaw. So, doon. At buti na lang, 1 day lang. Pero sa kanila, sa biblical wedding, sa Bible, wedding is not just hindi siya simpleng activity lang. It is a feast, a joyous celebration. Tumatagal to up to 1 week or 5 days most. Tumatagal yan ng ganon. So yung food and drink, talaga naman na sineserve yan. No? Sa ating binasa, ito yung unang miracle na ginawa ng Panginoon. Gumawa siya ng tubig
turn into wine. Sabi ng guest ng master nung master of the ceremony, yung alak na the best, yung pinaka magandang alak, isiniserve yan sa unang araw. At pagka lasing na yung mga guest, yung pangit na alak, yun na yung ipapainom mo. Ano ba yung pinakamagandang alak sa ngayon? Sino ba manginginom dito? Wala. Pasensya na po kayo, wala akong idea sa alak eh. Ang alam ko lang yung mga Carlo Rossi, Maria Clara, mga ganun lang eh. Oo. O kasi pagka yung mga halimbawa pagka Christmas, New Year, nagre-red wine kami ng aming pamilya. So yun lang yung alam namin na alak kasi yun lang yung mabibili namin sa grocery. Pero hindi ko alam kung ano yung pinaka the best na alak sa ngayon, no? Kung ano yung pangalan, kung ano yung brand. Emperador ba o ano? So, pasensya na po kayo ha. Talagang inilalabas yan, yung pangit na alak inilalabas kapag ano na rin yung yung mga manginginom. Yung wedding, yung celebration, meron din po itong theological significance sa bawat isa sa atin. Kung kayo magpapakasal, dapat maunawaan natin to na ang ating pagpapakasal ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng mag-asawa. Wedding is a feast celebration kung paano ang Panginoong Jesucristo nakipag-isa sa atin. Sabi nga sa Revelation, we are the bride, yung church. Yung mga tao, yung nagkaroon ng nananampalataya sa Kanya, tinanggap siya bilang Panginoong tagapagligtas, we represent the bride. Hindi bribe ba? Hindi bride. Bride. Medyo inaantok na, pasensya na po. So, inirepresent natin at yung groom ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang significance niya. Napakaganda po ng significance niya. Hindi yung parang dahil nagkagustuhan kayo sa ngayon, tingnan natin hanggang kailan yung pagkakagustuhan nyo. Nag-asawa kayo, nagsama kayo, nagpakasal kayo, lumipas ang ilang taon, nasasakal ka na bilang mister, ikaw din bilang misis, hindi mo na magawa din yung gusto mo, maghihiwalay na kayo. No, hindi po ganon. It is a decision. Yung pagmamahal ay hindi po damdamin yan. It's not a feeling. It's a decision. It's a choice you make. May time pag gising mo sa umaga, magugulat ka, sino itong katabi ko? Magugulat ka na ganon. No? Pagka araw na, ang ayos ng buhok, ang ayos ng ngipin, hindi mo alam, pustiso lang pala yung ngipin. Tapos pag ngiti sa'yo ng umaga, good morning, walang ngipin. Sino? Mga ganun, magugulat ka. So, love is a decision. And at yung theological concept nito, yung significance nito, yung ating pakikipag-isa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sa scripture, sa Bible, pinapakita yung kahalagahan ng feasting, maging ng pagkain. Even our Lord Jesus Christ, naawa siya sa mga tao, ilang beses niya pinakain. Nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 4,000. Sa 5,000, ilang isda lang yon at ilang tinapay. Pero 5,000, kalalakihan lang yung binilang doon. Hindi kasama sa bilang yung babae at mga bata. Ganon din sa 4,000. Ganon din po sa mga feasting. Napakahalaga nung pakikipagrelasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkain. Si Moses, nung ipatawag ng Panginoon sa bundok, sabi niya, basahin na lang natin. Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of lapis lazuli,
as bright blue as the sky. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God and then they ate and drank. Sa panahon na yon, kapag nakita nila ang Diyos, tsak mamamatay sila. But during this time, God allowed them to saw Him by these people. Yung 70 elders, ito yung sinasabi ni Boss K kanina na si Moses pumili siya ng leaders of 10,000, of hundreds, 50s, tens. Ito po yun yung 70 elders na yon. Umakyat sila sa bundok and then bago ito ibigay yung covenant, yung tablet ng covenant. Sa scripture, ang meal, yung pagkain, hindi siya casual. Kaya nga napakasarap pag kumakain. Halimbawa, tayo dito after ng business talk kumakain. Nandun yung enjoyment. Di ba? Some of you talks about your business, how to expand your business. Some of you talks about what happened. Kaya nga, laging inaabangan ng bawat isa talaga si Kagawad. Yung continuation niya nung pakikipag-usap niya sa kaibigan niyang si Ngongo. Inaabangan talaga ng lahat yan kung paano, kung ano ang nangyari. So, Kagawad, next time. Oh, thank you. No. Sa Israel, nakagawa sila ng mga piyesta. The Passover feast, the Feast of the Tent, the Feast of the First Fruits, at marami pang iba. Lahat yan, hindi po yan casual. Especially during wedding. Yung wedding sa kanila, katulad ng sinabi ko nung nakaraang Thursday, yung wedding sa kanila nagsisimula yan sa betrothal. Kumbaga dito sa atin parang engage. No? Pero sa betrothal, you are like wed already. Pumunta halimbawa anak ko si Sir Vince o si Sir Noel, may nagustuhan si Sir Noel, sabi niya sa akin na gusto ko mapangasawa yung anak ni Kagawad kasi maganda. Pupunta kami sa bahay ni Kagawad and then si Kagawad mangingi sa akin ng dote. Babayaran namin yon. Halimbawa, ang dote ay 20 tupa, 3 baka, at ilang pirasong silver, ibibigay namin yon. Then they are betrothed already. And then, si Sir Noel, babalik siya sa bahay namin para magbuo naman ng kanyang bahay, no? Extension dun sa bahay namin. So, tumatagal yan for 1 year. And then after 1 year, after nagawa niya ng bahay, babalikan niya na yung babae, isasama niya na para sa bahay. And then that's the celebration began. That's the wedding already, no? Tandaan po natin uli, gusto ko lang uling ipaalala. Sa ating panahon ngayon, wedding is just a one-day event. But marriage is a lifetime commitment. Be prepared for marriage. Be more prepared for your marriage, not for your wedding. Okay? Sa wedding, pagka nagkaroon na ng lisensya si Pastor Vince, kahit basbasan niya kayo sa simbahan, dalhin niyo lang yung ninong-ninang niyo, basbasan kayo sa simbahan, kasal na kayo, okay na yun, pipirmahan niya na yun. Pwede niyang kausapin na si Attorney Chris o si Pastor Ronald, no? Na, ito na. But the marriage is a lifetime commitment. And it's like a circus, no? Circus like roller coaster ride. Kung minsan hindi mo maintindihan, minsan masaya, minsan nakakainis, may time na hindi kayo magkasundo, mag-asawa. But remember, it's a lifetime commitment. Till death do you part. Okay? So, maliwanag po yun. Kahit ang Panginoong Hesukristo, nagbigay siya ng sample. Yung communion, yung Last Supper na tinatawag. Ibinigay niya ito sa mga alagad para maipasa sa atin. Only 2 sacraments ang binigay ng Panginoon. Communion and the baptism. That's the only 2 sacraments na ibinigay ng Panginoon. So,
Sa Last Supper or sa communion, inaalala natin, yung we break bread, inaalala natin yung katawan na nabayubay sa krus at yung kanyang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Isinisimbol ng pagkain, ng meal, kung paano ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Kung nung nakaraan, tinalakay natin yung mga symbols like candles, aras, rings, yung pagkilos ng Panginoon sa ating relasyon. Tandaan natin, hindi tayo ang gumawa ng paraan para makabalik tayo sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. You know, the spiritual needs and our physical needs, sometimes, mas mabigat yung pagtingin natin sa ating physical needs. Like kung paano natin papakain na ating pamilya, paano natin sila dadamitin, paano natin sila pag-aaralan. Minsan second na lang yung ating spiritual needs. But God show His love for us. Kahit mababa yung pagtingin natin sa ating spiritual needs, siya pa rin ang gumawa ng kaparaanan. Gumawa ng kaparaanan para i-meet tayo lahat. Para makilala niya tayo lahat. Sabi ko nga nung nakaraan, hindi pa nagkakakilala ang inyong mga magulang, nasa isip at nasa puso na tayo ng Panginoon. Ganyan kadakila ang Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Parang sinasabi na rin ng Panginoon sa atin, will you marry me? Will you accept me as your Lord and Savior? As your friend? As your brother? As your guidance? Sinasabi niya sa atin ng Panginoon, will you marry me? Parang ganon. Sa Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, sabi doon, Israel's festivals were communal and commemorative as well as theological and typological. Theological, how God revealed Himself to His people and how His people view God as God revealed Himself. While typological, how the event signifies God's act throughout history. Kaya sa marriage, ipinapakita nito kung paano tayo nakikipag-isa kay Kristo at kung paano naman tayo hinanap ng ating Panginoong Kristo to be His wife, to be His bride. No? Galing no ng Panginoon. Wala siya sa isip natin. No? Kami mag-asawa, hindi namin alam na magiging mag-asawa kami. Kasi galing siya sa Leyte. Ako nandun na kami sa Batasan. Tapos nung dumating siya, ayaw niya naman lumabas. And then umattend siya sa church. Ang tawag namin tol. Kasi para may pagka-boy siya. Pero nung binaptize kami, sabi nga namatay ako. Pag-ahon, pagbungad ko, nandun siya, nakita ko, ang ganda naman pagkain na to. So, and the rest is history. So sabi dyan, they were communal, that they draw the nation together for celebration and worship, as they recall the common origin and experience of the people. They were commemorative in that they keep alive the story of what God has done in the Exodus and during the sojourn. They were theological in that the observance of the festivals presented the participants with the lesson on the really of sin, judgment and forgiveness, on the need for thanksgiving to God, and on the importance of the trusting God rather than hoarding possessions. They were typological in that they anticipated a greater fulfillment of the symbolism of the feast. So, tandaan natin kapag kayo ay tapos na ikasal, handa na, nagpapakain na, ang akin lang dalangin, kayong mag-asawa,
kumain din kayo bago kayo mag-ikot sa bawat table. Yung minsan, no, nakakaaway mag-asawa, hindi na nakakakain. Ikot ng ikot na lang, no? Pa-picture dito, pa-picture doon. Maya tutunog pa yung mga baso. So, inaabuso yung kahinaan nyo. Kiss naman kayo ng kiss habang nag-iikot. Tas picture. No? So, may limang puntos tayong pag-uusapan. The table is the declaration of victory and fellowship. Ano ba sinisimbol ng table na yun? Kapag kumakain. And then the blood always opens the table. The wine, joy and kingdom promise. And then the cake or the bread. No? One body, one flesh, shared life. And then the number 5, earthly weddings, heaven's ultimate banquet. The table, sabi dyan sa Psalms 23:5, yung panalangin ito ni Haring David na kahit lumakad siya sa dilim o sa alanganin, confident siya sa Panginoon. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ang ganda lang dun sa Israel, yung kanilang tradition kapag kumakain. Sabi sa isang nabasa ko, sa manners and customs sa biblical times, including the Arabian Peninsula. Kapag ikaw daw ay kumatok o tumuloy sa bahay ng isang Arabo, kahit hindi ka kilala, tatanggapin kayo nun for 3 days. After 3 days, tatanungin ka kung anong sadya sa'yo, kung anong sadya mo sa bahay na yon, and then mag-i-start ng i-charge ka nila sa pagtira doon. After 3 days. Pero in 3 days, libre yun. Yun yung kanilang kahit hindi kayo mag-imikan, matulog ka dyan, kainin mo yung pagkain nila, wala silang pakialam. Sa Israel, yung pagkain, sabi nga natin kanina, hindi siya casual. Ang pagkain sa lamesa, yung sama-sama, it symbolizes fellowship with God. Yung fellowship, yung pagsasama-sama. Di ba napakasarap nun? Ano, kumakain kayo dyan, kikwentuhan kayo, nagtatawanan, nagkakatuwaan, you enjoy the food, you enjoy the drink. In one table, it means it's a victory, fellowship with God. And also, yung provision ng Panginoon sa inyo. Kung paano pinuprovide ng Panginoon. Kaya sabi ko nga nung nakaraan, huwag kayong matakot kung kayo mag-aasawa. Huwag niyong isipin na anong maihahanda, ano yung magiging budget. Sabi nga ni Boss Kay, kaya nga kayo tinuturuan magnegosyo, di ba? Para magkaroon kayo ng sistema. Kasi kung nakatingin lang kayo doon sa budget, hino-hoard niyo yung budget niyo, kanino ba talaga kayo nagninegosyo? Para kanino ba talaga? Ano ba talaga yung sinasamban niyo? Ang Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay? O yung inyong kinikita lang na gusto niya lang magkaroon, makamit? So again, you trust God because the table signifies how He provides for us. Paano nagpo-provide ang Panginoon sa atin? So, masasarap yung mga nandun sa pagkain. So, it signifies the abundant care and provision of God. Sabi nga dyan, you prepare a table for me. Sa Genesis 31, 53 to 54, sabi dyan, may the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us. So Jacob took an oath in the name of the fear of his father Isaac. He offered a sacrifice there in the whole country and invited his relatives to a meal. After they had eaten, they spent the night there. Ito yung pagkatapos ng hinabol kasi sila ni Nahor, tumakas kasi si Jacob, kasama yung dalawa niyang asawa at mga anak. Hindi sila nagpaalam kay Nahor na kanyang biyanan. Hinabol sila. Pero after doon, nagkasundo sila. Nagtapos yung kanilang kasunduan sa pagkain, sa meal. At doon nagpasimula na si Jacob na maglakbay ng sarili niya, manirahan na doon sa promised land.
Again, ang Israel ay hindi ibinigay ng Diyos ng libre. Even though it is a promised land, yes, it's a promised land, pero si Abraham, binili niya yung mga portion ng lupain doon. Binili niya rin yung lupain na pinaglagakan niya kay Sarah na kanyang asawa. Binili niya ito doon sa mga tribo na nandoon. Sabi nga ng mga tribo na nandoon, bakit niyo pa bibilhin? I-occupy niyo, no, kailangan kong bilhin yan. Sa pagdating ng panahon, paglipas ng panahon, akala ng iba, inoccupy lang ng Israel yung bansa nila. No! Binili ito ng kanilang mga ninuno. Nagsimula ito kay Abraham, and then kay Isaac, and then kay Jacob. Pinagbibili nila yung mga portion ng lupain doon. Just for history. Para maunawaan natin yung kalagayan nila. Palestine, dumating ang Palestine sa Israel, hindi sila original na tao doon. Mga sojourners lang din sila. Lumipat lang din sila doon. Sila po yung nangabgab, no, ng lupain doon. It's in the history. Maliwanag po yun. And even in the Bible history, maliwanag po yun. Paano ba tayo napunta doon? Fellowship and reconciliation. Ito yung isinisimbolize ng table. May kagalit ka? Ilibre mo. Matatakot yun. Makikipagkasundo sa iyo. Kasi baka akala niya may lason yung pagkain eh. Pero hindi naman. No? It is the best thing to do. Kung magre-reconcile kayo, gawin niyo yun habang kumakain. Di ba? Alam ko sa mga salesman, di po ba? Ginagawa yon. Kapag gusto mong makabenta, sinasama mo minsan sa pagkain, di po ba? Hindi saka mo bebentahan. Di ba? Halimbawa, nagbebenta ka ng kutsara, dali mo sa pagkain, wala siyang kutsara. Wala kang kutsara, gusto mo bumili ng kutsara? O, di makakabenta ka na. Ano lang po yun. Yung table, anong oras na ba? Yung table, ito yung kung papaano, yung fellowship, yung pagpuprovide ng Panginoon, it's also a sign of victory. Dahil nagkasundo na kayo. Yung table. That's why yung aking laging paalala sa bawat pamilya, as much as possible, kumain kayo ng sabay-sabay. Kumain kayo ng sama-sama. Iba po yung pamilya na sama-samang kumakain kaysa nagkakanya-kanya. Why? Nakikita nyo yung isa't isa. Nai-enjoy nyo yung presence ng isa't isa. So, kailangan magkakasama. Pero kung hindi naman, at least, make it a point na magkakasama pa rin kayong kumain. Make it a point na meron pa rin time, even once in a week, or twice in a week, or kahit ilang beses sa isang buwan, magkasama-sama pa rin kayong kumain bilang pamilya. Pero maliliit pa yung mga anak, make it a point na sama-sama kayong kumain bilang isang pamilya. Because it symbolize ng inyong pagtatagumpay sa lahat ng laban sa buhay bilang mag-asawa. Kung paano pinoprovide ng Panginoon ang inyong mga pangailangan. Number 2, na ating blood always open the table. Sa covenant, ang Panginoon sabi niya, tooth for a tooth and a life for a life. Di ba sa Old Testament? Pero sa New Testament, hindi na yon. Sabi ng Panginoon, kung dati, a tooth for a tooth, a life for a life, now, love your enemy. Love your neighbor as you love yourself. No? Marami nagtatanong dito, lagi akong tinatanong, sana hindi niyo na ako tanungin kung sino ba unang mamahalin, kung sarili ba o yung kaaway. No? Love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, normal na sa atin na mahalin natin ang ating sarili. Pero sabi ng Panginoon, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, gawin mo ito sa kapwa mo. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, huwag mo rin itong gagawin sa iyong kapwa. So love your neighbor as you love yourself. That is why, sabi dito sa
Sa Exodus chapter 24 verse 6 to 8. Hindi ko na ilagay kung ano. Pero nasa Exodus po ito kung saan kasunod po ito nung umakyat na sila sa bundok, no? Sabi diyan, this is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves together with the water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll. All the people, he said, this is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep. In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in the ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yung blood sa atin sa panahon ngayon, isinisymbolize ito ng wine, especially sa wedding. Di ba kaya nga nagto-toast ng wine yung mag-asawa? Inuubos ba yung isang bote? Hindi naman. Kasi wala kaming ganun. Isang shot lang, no? Isang shot lang. Hindi naman pinapaubos yung isang long neck o yung... Pagkatapos ng... Siguro pagkatapos, lasing-lasing na sila, no? So, mahirap pagka ganun. So, sinisimbolize ito ng wine. Pinapatawa ko lang kasi yung iba sa inyo parang nakapikit na eh. Mabagsak na yung mata eh, no? At least natutuwa kayo, no? Na nagigising din kayo. Problema lang ito mamaya, hindi na kayo makakatulog. So, makakabawi din. So, sinisimbolize ito ng wine. Again, ang covenant, lagi itong may blood. Nung magbigay ng covenant ang Panginoon kay Abraham, hinati niya yung mga hayop, may dugo po yun. Nung pinatulog niya si Abraham, dumaan ang Panginoon in the form of fire, dinaanan niya yung mga hayop, yung handog na yun. Ganun itinuturing yung paglakad natin sa aisle. It opens with the blood. Nung magkasala si Eva at si Adan, in order for them na makatingin pa rin sa Panginoon, ang Panginoon nagpatay ng hayop. Nagbubu ng dugo. Para kay Eva at kay Adan. And then yung balat ng hayop, ginawa yun ng Panginoon na coverings nila, na damit nila. Kasi yung idinamit lang nila, yung mga dahon lang, nahihiya sila, di ba? Sino nagsabi sa inyo nakahubad kayo? Ngayon nakahubad na, hindi pa nahihiya. No? Baliktad na ngayon. Baliktad na ngayon. So, ewan ko ba bakit ganun. So, it's open with the blood always. Sa Luke 22 verse 20, sabi dyan, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Pinulfill ito ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nung dumanak yung kanyang dugo, tandaan natin, ang Panginoon namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang para sa ilan. Namatay siya in behalf of you, in behalf of me, in behalf of us. Hindi siya namatay dahil lang sa kasalanan natin. Namatay siya in behalf of us, in behalf of me, in behalf of you. Na dapat tayo daw yung mamamatay. Dapat tayong paparusahan ng kamatayan. But because God loved us, siya yung namatay doon. That's why yung dugo, it represent yung wine na ating... Pero syempre, pagka nasa bahay kayo, nag-shot kayo, hindi naman nung represent mo. Hindi ko alam kung ano represent. Pero pag sa kasal, yung sa wine, yung nagano yung mag-asawa, it represents the blood. Kung papaano nag-sprinkle yung blood ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ephesians 2:13, sabi dyan, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
Dati malayo tayo sa Panginoon. Dati gusto nating mapalapit sa Panginoon sa magitan ng paggawa lang ng mabuti, pagbibigay ng mga ayuda, no? Pero now, nabalik tayo sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at yung bunga nito, yung paggawa din naman natin ng kabutihan sa ating kapwa. So, nakuha po? Naiintindihan po? Patagalin ko pa ng konti para yung inyong antok mag-expire. And then, number 3, the wine, joy, and kingdom promise. Kanina sabi ko yung blood na represent ng wine. Ngayon yung wine naman, kung ano yung dala ng wine. No? And the master of the banquet, sabi dyan sa John 2, 9-10, tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. Though the servant who had drawn the water knew, then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. Yung wine. Segue lang ng konti para medyo magising kayo. Mayroon pong isang pastor. Sa ibang bansa po ito nangyari. Nung time na yun, yung pastor parang depressed siya. So, bumili siya sa convenience store ng isang alak, ng liquor. Iniinom niya habang nagdadrive siya. Kaya lang yung liquor na yon, isinali niya doon sa lalagyan ng tubig. Para hindi halata. Oo. So, medyo tinamaan na siya. Pinara siya ng traffic enforcer. Sir, you're driving drunk. No, I'm not drunk. I'm just drinking water. See the glass? Inamoy ngayon ng traffic enforcer. Sir, this is wine. Oh! He did it again. He turned the water into wine. At least magising-gising man lang kayo ng konti. So he did it again. He turned the water into wine. Positive symbolism of wine is wine often associated with celebration and happiness. Diba? Pag nagsa-celebrate, I hope, kasi kami pag nag-celebrate kami, ano lang kami, kain lang kami. Halata naman siguro sa katawan, no? Tago ko lang konti. Halata sa katawan. Hindi kami nagiinom. Pero yung sa iba, wine symbolize of happiness, abundance, no? Provision. At saka yung life and vitality. Isinisimbol ng wine yung prosperity, yung gladness na dala-dala nito. At spiritual nourishment sa New Testament, ipinapakita din ng wine kung paano ito nagbibigay ng galak sa iyo. Even the Apostle Paul, no, ginagamit din ito sa as a medical, no, yung wine. Sa Apostle Paul, sinabihan si Timothy na uminom din ng alak paminsan-minsan para mainitan yung kanyang katawan. Siyempre, nandun siya sa Greece o nasa Turkey, iba yung klima, no? Pagdating ng December, kaysa doon sa Israel. So, para mapanatili niyang mainit yung kanyang katawan, ay sabi ni Apostle Pablo, uminom ka rin ng alak kahit konti. Even in the Last Supper, gumamit ang Panginoong Kristo ng wine to symbolize His blood, to establish the new covenant. Ang pinakamaganda dito sa wine, it shows the restoration at yung pag-drip nito, kumbaga parang nare-restore yung ating spiritual life, yung ating commitment, yung ating view sa Panginoon,
and then also the prosperity. So, kung magpapakasal kayo, wag naman yung masyadong napaka-age na wine, no? Last year yata, 2024, na-auction yung pinakamatandang wine. It was a 1920 o 1918 na aged wine at nabenta ito sa halagang, kung tama yung pagkakaalala ko, parang 220 million US dollar. Paano iinumin yung ganung alak, ganung kamahal? No? I-display mo na lang yun. O kaya dropper na lang, no? Dropper yung pang... Grabe naman yung ano na yun. So, wine that gladdens human hearts, oil to make their faces shine, and bread that sustain their hearts, di ba? Nagiging rosy cheeks ka pagka nakakainom ka. Nagaano yung ano mo. But the negative symbolism of the wine also, it symbolizes the judgment and the wrath of God. May isang nayon sa Malaysia, yung isa naming missionary dun sa AMG, yung unang naging director, executive director ng AMG. Nakapag-missionary siya doon sa isang nayon sa Malaysia. Yung nayon na yon, talagang sinuplayan na ng government ng alak. Sabi ng government ng Malaysia, supplyan nyo na sila ng alak nang sa ganun mamatay na yung buong tribe na yan. Siya naman dumating doon yung aming missionary, yung aming pastor, si Pastor Laida. Nag-evangelize sila doon. May mag-asawa na tumanggap. And from that time, na-convert lahat yung tribes na yon sa Malaysia. Na-convert lahat. Naging Christian lahat. Nagtaka yung government. Ibinabalik na sa kanila yung mga alak. At naging produktibo yung buhay ng mga tao sa tribe na yon. Wine symbolizes the judgment of God. Drinking wine to the point of drunkenness is sometimes a symbol of God's judgment and wrath against sin. Pagka nag-abuso tayo sa ating katawan, hindi natin na-control ng tama ang alak, bibigay yung ating katawan. Kailangan ng balance and moderation. The Bible provides a balanced view of wine, allowing for its use in a healthy way, while strongly warning against overindulgence and drunkenness. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:18, don't be drunk with wine, kundi be drunk with the Holy Spirit. Huwag kayong magpakalasing dahil sa alak, bagkos maging indulge kayo sa work ng Holy Spirit sa inyong buhay. So, every sip in a wedding is a prophetic. Covenant accepted and joy is secured. The kingdom of God is coming. Amen? Ganda ba kayo doon? Sabi ni Pastor Ronald kanina, kapag nakipag-isa kay Kristo, huwag mong hintayin na mamatay ka para makita mo ang kalangitan. Bagkos, pag nakipag-isa kay Kristo, ipakita mo yung buhay mo na kung paano yung buhay mo, yung magiging buhay mo sa langit, ipakita mo na rito sa lupa. Ang sabi ng panalangin ng Panginoon, your kingdom come, thy will be done as it is in earth, as it is in heaven. Diba? Every sip in a wedding is a prophetic. Covenant accepted and joy secured. The kingdom of God is coming.
ipakita natin bilang may relasyon kay Kristo kung ano nga ba ang buhay sa langit sa mamagitan ng ating buhay dito sa lupa. Even in your wedding day. And then in your married life. Patuloy tayo, pang-apat na, huwag po kayong mag-alala. Dalawa na lang. The cake or the bread, one body, one flesh, shared life. No? Yung cake na dinadala, it symbolized the bread. Sabi sa 19 ng Luke, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body, given to you, do this in remembrance of me. Ngayon, sa panahon ngayon, palakihan na ng cake, di ba? Palakihan na ng cake. Pero yung pinaka-cake lang pala yung nandun sa taas. Yung maliit na yun. Oh, yung nasa baba, karton lang pala yung mga nasa base. Holy Communion remind us in many ways. Jesus Christ offered his body as a living sacrifice for our sins. It reminds also the couple that when they break bread and take it, reminds the couple that they have to give their body to each other, and it signifies that they are now one body in Christ Jesus. Tandaan niyo yan bilang mag-asawa. Si lalaki, hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan. Si babae na. Ganun din kay babae. Hindi na rin ikaw ang may-ari ng kayong katawan. Si lalaki na, si husband mo na. You are one. Even in the Bible, tells us that about sex and spirituality, wag niyong, kumbaga wag niyong iaano yung inyong sarili sa isa't isa. Because you are one in God. Hindi na ikaw mo yan. Wag ipagkakait yung inyong sarili sa isa't isa. Kasi pag pinagkait mo yan, maghahanap yan sa iba. Di ba? So dapat kayo mismo yung nagtutupad, yung nagme-met ng pangailangan ng isa't isa. So it symbolizes one body, one flesh shared in life, no? So sa lahat shared kayo, partner kayo. Ang Panginoon, minsan parang hindi natin siya maramdaman, di ba? Pag nagpe-pray tayo minsan, Lord, minsan parang hanggang dito lang yung prayer natin. May time, medyo mataas-taas, pero minsan parang hindi umaabot di ba? Parang hindi lumalampas sa kesame. May time ang Panginoon hindi siya sumasagot sa ating mga prayer. But it doesn't mean hindi niya na tayo pinakikinggan. It means God wants us to learn something. That He wants us to be strong. He wants us to trust Him in all His ways. Minsan ganun din sa buhay mag-asawa. Minsan parang napakamahal nung pagtitiwala. It's like very expensive thing na pwede mong ibigay. But trust, you have to trust each other. Maaring hindi nyo maintindihan ang isa't isa dahil lumaki kayo sa magkaibang community. May mga prinsipyo kayong hindi pa magkasundo at times na kailangan pa ng 10 to 20 years to develop it para maintindihan nyo ang isa't isa. Nagdi-devotion kami one time mag-asawa. Sabi niya, hanggang ngayon, din pa rin ako kilala. Ikaw, kilala na kita. Sabi niya sa akin, kilala na kita. Sabi ko sa kanya, knock. Sabi niya, who's there? Kita mo, hindi mo ako kilala. Kala ko ba kilala mo na ako. Nag-knock lang ako. Nagtanong ka na, who's there? So, hinuhuli ko lang siya kung kilala niya ako. Sabi niya, who's there? Papakilala sa akin. Ako po yung asawa mo. So, may time hindi po talaga kayo magkaintindihan. And you have to work it out. As one body in Christ. Bilisan na po natin. 1 Corinthians 10:16 to 17. It's not the cup of thanksgiving for which we gave thanks, a participation in the blood of Christ. And it is not the bread that we break, a participation in the body of Christ, because there is one loaf.
We who are many are one body, for we all share the one loaf. 1 Corinthians 10:16-17. The sweetness of the cake means sweet covenant of life. Yung covenant natin sa Panginoon. Breaking or cutting of cake, sacrificial love. So, mga lalaki, mga lalaki inutusan tayo ng Biblia, ng Panginoon. We have to love our wife. You, women, who will become a wife, inuutusan din tayo ng Panginoon to submit to your husband. Submission. Okay? Huwag po tayong malito dyan. Mga lalaki, kung ayaw mag-submit ng inyong asawa, huwag kayong mag-submit. Pagtiyagaan nyo hanggang mag-submit siya. Ipakita nyo sa kanila ang inyong leadership hanggang sa mag-submit sila. Sacrificial love means giving your whole life to her. And her development and growth is your top priority. Dadalhin nyo sila sa isang spiritual development. Mga lalaki, mga may asawa, mga tatay, your wife is your responsibility for his spiritual or her spiritual development. Okay? Because we symbolize Christ as men. Diba? Yung kamay ni Kristo, hinayaan niya maipako sa krus. Hindi niya ipinansampal. Hindi niya ipinansuntok. Yung paa niya, hinayaan niya ring mapako sa krus. Hindi niya ipinansipa. Yung bibig niya, sabi niya sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Number 5, last, yes. Yay, palakpak tayo. Earthly weddings, heaven's ultimate banquet. So sabi dyan, let us rejoice. Yes, tapos na rin. And be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride was made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. That's why next week, pag-uusapan natin yung kasuotan nung ikinasal. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Revelation 19:7-9. So earthly weddings, ipinapakita ng earthly weddings yung ultimate banquet. Kung paano tayo nag-iisa, kayo mag-asawa nag-isa, ganun din naging isa sa Panginoon. So every wedding, every toast, every slice of cake is a rehearsal for the eternal feast where Christ Jesus is the groom who drinks the cup with his bride. So our Lord God doesn't want just servant, He wants dinner guest. Gusto niya tayo makasama. Guest that close to His heart, a person He redeemed with His precious blood, a person whom He sacrificed His body. So call to action. Come, let us drink the joy of salvation. Let us eat the life with Christ Jesus, and let us live as covenant people until the groom's return. So, thank you and God bless. Meron po kayong mga tanong sa pag-aasawa? Meron po? Salamat po at wala nang tanong. Purihin pong Panginoon at pagpalain po.